Nako, bago ka mag-apply for monetization, panoorin mo muna yung video na to. Alam mo ba kung paano nire-review ng YouTube? Yung mga channel natin, pag nag-a-apply tayo, sasagutin natin yung mga tanong na to. Ano ang mangyayari pagkatapos mong mag-apply for monetization? Pangalawa, ano ba yung tinitingnan ng mga reviewers? At pangatlo, gaano katagal ito nire-review ng YouTube? Yes, gaano katagal? Isang linggo, 2 linggo, o umaabot ba ng buwan? At pang-apat, eto na, maraming nakaka-encounter nito ngayon. Paano kapag ma-reject ka sa application mo for monetization? Ano ang gagawin mo? Okay guys, para sa mga baguhan, mag-a-apply pa lang for YPP. Importanteng malaman nyo yung mga bagay na to, panoorin nyo yung video na to para pag dumating na kayo sa point na mag-a-apply na kayo, medyo kampante na kayo at hindi kayo masyadong kakabahan. Hello mga creators, kung bago ka po dito sa channel ko, dito nagtutulungan po tayo para mas lalo nating maintindihan ang YouTube, ang monetization at ang mga policy updates. So ayun mga sir, sa video nito, i-base natin yung mga usapin dito mula sa YouTube Help. Wala kayong iisipin na haka-haka, pananakot or whatsoever. So sa mismong YouTube Help, so yung layunin lang natin dito para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa likod ng pag-a-apply natin for monetization. Intindihan natin yung decision nila kung tatanggapin ba, mare-reject, tatanggihan yung application natin. Number 1 na tanong na sasagutin natin. Ano ba ang mangyayari pagkatapos mag-apply sa YouTube monetization? Okay mga ma'am sir, ganito kasi yung actual na nangyayari dyan. Kapag naabot mo na yung requirements at pinindot mo yung nakalagay or nakikita mong apply sa YouTube studio mo, hindi ibig sabihin nun automatic monetize ka na. So ang mga unang mangyayari ay number 1, kailangan mo munang tanggapin yung mga terms ng YPP o yung YPP terms. Okay, kailangan mong basahin, intindihin yan isa-isa, hindi yung check ka lang, yes ka lang ng yes. Pagkatapos niyan, kapag tinanggap mo na yung mga YPP terms, pangalawa mong gagawin ay i-link yung iyong AdSense account sa iyong YouTube channel. Kapag na-link mo na mga ma'am sir, pagkatapos niyan, mapupunta na ang channel mo sa review queue. At dyan na po nagsisimula ang totoong pagsusuri o pag-check ng YouTube sa buong channel mo. Alright guys, ayon sa YouTube, automated system at human review ang susuri sa ating mga channel para i-review ito. Ibig sabihin, hindi lang AI po yung nag-check niyan. May mga totoong tao ring nag-check o nagsusuri kung totoo bang sumusunod yung channel mo sa mga patakaran ng YouTube. Okay, pangalawa, ano ba yung tinitingnan ng mga reviewers? Ano ba yung chine-check, sinusuri nila sa channel natin? Okay mga ma'am sir, ito po yung isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na to. Para sa mga baguhan, no, para sa kaalaman ninyo na hindi lang po isang video yung chine-check ng YouTube, baka isipin ninyo, ay, siguro yung i-check ng YouTube yung video ko na nag-trending, yung nag-iisang video ko na may mataas na views. Hindi po. Buong channel nyo, yung i-scan, i-review, susuriin ng YouTube. So ano-ano yon, kasama na dito yung main theme ng channel mo. So, ano ba talaga yung content mo? Gaming ba? Tutorial ba? Cooking vlogs ba? Reaction video? Educational ba? O halo-halo na walang direksyon? So, lahat yan, isa-isahin, i-check yan ng YouTube. Pangalawa na susuriin nila at titingnan is yung mga videos natin, mga videos mo na may maraming views. Siyempre, i-check nila yan. Paano nagkaroon ng maraming views to? Sumunod ba sa policy itong video na to na ginawa niya? So, i-check nila kung wala bang nilabag na policy ito para i-approve natin for monetization. Dahil yung mga videos mo na yun na may maraming views, isa sila sa kumakatawan sa channel mo. Kung yung mga videos mo na yon na may maraming views, doon pa lang may policy issue na. So mataas yung chance na posibleng magkaroon ka ng problema during review. Pangatlo na chine-check nila at sinusuri is yung mga video natin, mga video mo na bagong upload. Kahit syempre tinitingnan din nila kung consistent ka pa rin bang sumusunod sa policy. Kung consistent pa rin ba yung mga videos mo na yon na binibigyan mo ng quality. Kasi importante na i-consider natin yan. Hindi porket may maganda kang mga views ng mga videos before yung mga lumang videos mo, nagkaroon ka ng million views, let's say ganyan. Pero may problema naman dito sa mga bagong uploads mo. Ganun pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng problema during review. Pang-apat, tinitingnan nila yung tinatawag na originality. Okay, isa ito sa pinakamahalaga mga ma'am sir sa mga baguhan dyan. So tinitingnan ni YouTube, sinusuri nila kung meron ka bang binibigay na value doon sa mga content mo. So, chine-check nila yan kung may commentary man or commentary yung pinaka-niche mo. So, chine-check nila kung may effort talaga yung creator.
So talagang sinusuri nila yan o kinopya lang, 'di ba? Pasimpleng kinopya lang sa ibang creator, sa ibang channel and then inedit lang ng konti and then in-upload sa channel niya. At kapag na-check nila yan na halos wala kang na-contribute, wala kang contribution, as yung chance ng rejection ng channel mo. Okay, pang-lima na tinitingnan, chinecheck, sinusuri ng YouTube is yung metadata na tinatawag. Ano yun? Mga title, thumbnails, descriptions ng mga videos, channel information. Baka meron ka ng mga nailagay dyan sa description mo ng mga links na galing sa scam. Hindi mo napansin yung na-paste mo pala doon. Prohibited links sa YouTube. Baka doon pa mapurnada, mapahamak yung channel mo instead na pinahirapan ka patuloy sa application mo for monetization. Sa po yan sa i-check natin mga ma'am sir ha, bago tayo mag-apply, double check natin yung mga titles ng mga videos natin, thumbnails, descriptions, then yung channel informations. Dapat akma po yan doon sa pinaka-niche ng ating channel. Doon sa kung ano yung nakalagay doon sa YouTube banner natin, di ba, sa profile natin. Yung nire-represent mismo ng channel mo. Dapat tugma-tugma yan. Siyempre, ayaw din ma-confuse ni YouTube yung mga audience dito sa platform, yung mga viewers dito. May pangatlong katanungan na sasagutin natin. Gaano ba katagal talaga nire-review ng YouTube yung application natin sa monetization? Alright mga ma'am sir, ayon sa YouTube Help, no, karaniwan, yung iba ha, umaabot ng buwan. Madesisyonan bago sila mabigyan ng desisyon ng YouTube. Hindi lahat ha, hindi lahat ng mga creators umaabot ng isang buwan. So may iilan ng mga channels na umaabot ng ganun katagal. Pero minsan may mga channels naman na mas mabilis. Week lang, days lang. So depende ito sa dami ng applications. At kung kailangan pa bang i-review ng higit pa sa isa or dalawang reviewer ang channel mo. E pang-apat na katanungan, paano naman kung ma-reject yung application mo? Ito yung isa sa pinaka-importanting dapat mong malaman. Ano yung gagawin mo? Unang-una, huwag ka munang mawala ng pag-asa. Okay? Huwag ka munang magdrama, huwag ka munang magmukmuk. Baka hindi ka na kumain, hindi ka na makatulog. So, kalma lang. Meron kang dalawang option. Ano yung dalawang option na to? Una, pwede kang mag-appeal sa loob ng 21 days. Pwede kang mag-appeal kung naniniwala ka na mali yung pagkaka-reject sa'yo, yung naging reason bakit na-reject ka yung application mo sa monetization, pwede kang mag-submit ng appeal. Eh ma'am, dyan paano kung hindi tinanggap yung appeal ko? Rejected pa rin. Okay, pangalawang option na po pwede mong gawin, ayusin mo ang channel mo. Ayusin mo na yung mga videos mo. Kung pwedeng isa-isahin mo kung alin sa mga video mo na yon, yung nakitaan ng YouTube kung bakit ka na-reject, gawin mo. Kailangan mong isa-isahin yan. Title, description, thumbnails, channel information. So lahat yan kailangan mong i-review, i-check, suriin mo talaga na baka isa sa mga yan or isa sa mga video mo yung nagkaroon ng problema, kaya ka na-reject. Ngayon, kapag nakita mo na, naayos mo na, na isa-isa mo na, pwede kang mag-apply ulit pagkatapos ng waiting period. Yun yung pinakamahalaga eh. Alamin mo kung saan ka nagkamali. Kung saan yung may mali, saan yung may problema, bago ka mag-submit ulit ng application. Right, ayan mga ma'am sir, isa kasi ito sa pagkakamali, no? Maling iniisip ng mga baguhan na mga creators dito. Akala nila kapag na-reach na nila yung mga requirements na yan, 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, or 10 million public shorts views, diba, akala nila sapat na yan, automatic ay monetize na sila. Hindi po ganun. In reality, magkaiba po yung tinatawag na eligibility doon sa approval. Yes, eligible ka na nga dahil na-reach mo yung mga requirements na yan, but meron pa kasing approval. Dito kasi magkakaalaman kung matatanggap ka ba o mare-reject. Totoo naman yun. Yung requirements yung magbibigay sa'yo ng access para makapag-apply ka. Pero ang review ng YouTube yung magpapasya kung karapat-dapat ka bang maging bahagi ng YouTube Partner Program. Kaya sa mga baguhan sa mag-a-apply pa lang for monetization, ayan, dito sa video na to, ang ma-advise ko lang sa inyo, yan, bago kayo mag-apply, balikan ninyo yung mga videos ninyo, lahat ng mga videos ninyo, simula umpisa. I-review ninyo yung channel information ninyo, yung mga title, thumbnails, description, baka may naligaw ng mga links dyan na ipinagbabawal dito sa YouTube. So, balikan mo muna yung buong channel mo bago ka mag-apply. Para sa time na na-reach na natin yung mga requirements, eligible na tayo at mag-a-apply na tayo for monetization. Hindi tayo masyadong kabado, hindi tayo masyadong praning na nag-aantay during review. Normal lang naman na medyo kabahan ka ng konti, pero kung original yung mga video mo at alam mong ikaw talaga yung gumawa dyan, may konti ka ba pero mas lamang yung kampante ka na lang magiging problema.
ayan, sa mga baguhan, sa mag-a-apply pa lang for monetization, mamomonetize pa lang, sana may natutunan kayo. Sana nakatulong sa inyo yung video natin to. At kung nakatulong sa inyo, nagustuhan ninyo, i-like ninyo, i-subscribe, at i-hit nyo na lang din yung notification bell natin dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And before I end, shout out muna guys sa aking mga channel members. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa mga ma'am sir. Thank you so much po sa lahat ng suporta ninyo. Mga nandiyan dyan pa rin until now, sa mga kasama pa rin natin. I wish madagdagan pa po tayo no, sa mga susunod na araw, weeks, buwan. Ayan, and sana makasama ko po kayo ng matagal. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!